kamusta na kaya ang mga kababayan nating naiipit ngayon sa girian sa pagitan ng Israel at Iran? Ito ang bumungad sa ating mga kababayang OFW sa Israel nitong mga nakaraang linggo. Mga missile na nagliparan at gumuhit sa kalangitan. Ang missile na ito, bumagsak ilang metro lang ang layo sa sakyang ito. Ang mga sirena umalingaw-ngaw sa mga kalsada. Kaliwat kanan ng mga nasunog na gusali at mga ari-arian. Ang mga pag-ataking ito sa Israel, ganti ng bansang Iran matapos magsagawa ng malawakang airstrike ang Israel doon nitong June 13. Ang mga video ipinadala ng mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ni Eric, isang caregiver na 8 taon nang nagtatrabaho sa Haifa sa Israel. Sa video na lang daw nasilip ni Eric ang nangyari sa kanyang kapaligiran. Mula kasi nung sumiklab ang gyera nitong June 13, hindi na siya nakalabas ng bahay dahil sa takot. Dito po kami lalabas patungong bomb shelter po namin. Ramdam po namin talaga yung, alam niyo, yung mayanig parang earthquake po. Sobrang tindi, nakakatakot talaga. Talagang mapapadasal ka. Oh my goodness. Hindi makikita dahil maulap yung kalangitan. Dahil natin yung photo ka, tapos muna tayo. Si Eric kasalukuyan ngayong nakatira sa bahay ng kanyang amo. Yan lang yung pinto ng bomb shelter namin. Ayan, si Bossing nakahiga. Oh. Yung amo po ay 20 years na pong merong diabetes. Makikita mo yung pamilya ng alaga mo. Magkakasama silang kumakain. Magkakasama sila, napakasaya nila. Pero ikaw, nandito, mag-isa yung pamilya mo nasa Pilipinas. So, nakakadurog ng puso. Mapalad pa rin daw si Eric dahil ang bahay ng pamilya ng kanyang amo may mamad o built-in bomb shelter kung saan pwedeng magtago sakaling may pag-atake o mga pagsabog. Meron din po kaming oxygen kung sakali mang mahirapan po kaming huminga. Meron na rin po kaming mga pagkain dito at saka mga nakareding tubig po. Nandito kami sa aming mamad ulit. Ayan na. Ayan na ang mga sabog. Usual po talaga na may mga bomb shelter po talaga yung mga bahay po nila talaga dito. Kasi nga po, sanay po talaga sila sa war, ma'am. May sistema rin daw ang gobyerno ng Israel para mapaalam sa mga mamamayan nito kung may nagbabadyang panganib gaya ng paparating na missile. Ang mahalagang updates natatanggap daw nila sa pamagitan ng isang smartphone application. Makakatanggap po ako ng notification in a few minutes po. Dapat nasa bomb shelter na po kami ng alaga ko. Pero kahit gaano pa kahanda, bangungot ang bawat gera. Nagkaroon na rin kami ng phobia. May kumalabog lang ng konti, tapos parang gusto mo nang tumakbo. Nakakatakot po talaga eh. Hindi kagaya noon talagang paisa-isa lang, dadalawa or 5. Pero ngayon po kasi ma'am talagang 200 rockets, missiles, drones ang pinapadala ng Iran. Mula pa noong dekada 70, masalimuot na ang relasyon sa pagitan ng Israel at Iran. The definition of the Iranian national interest and the foreign policy behavior ng Iran ay hindi sumasang-ayon doon sa US na polisiya. At ito ang pinakabuod kung bakit nagko-continue ang mga bagay nito. Because sa Amerika, gustong-gusto nila na baguhin ng Iran, Islamic government, ang kanyang behavior ng Israel. Since nagkaroon ng independence ito in 1940s, Israel faced a lot of problems, no? At nagkaroon ng series of Israeli-Arab wars pagdating sa relasyon ng Iran sa Amerika at sa even mga ibang Arab countries in the past. Pero ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa lalong lumala nitong June 13 nung inilunsad ng Israel ang kung tawagin nila Operation Rising Lion. Isa
Isa itong malawakang air and drone strike na ang target, nuclear at military facilities ng Iran. Ang basihan ni Prime Minister Netanyahu ay because Iran is developing a weapon of mass destruction. That is a nuclear weapon. Ang US ay nagsasabi na wala pong indication that Iran is pursuing the development of nuclear weapon. So magkakaiba yung intelligence report. Dahil sa mga pag-atake, maraming radar at surface-to-air missile sites ng Iran ang nasira, nasawi rin, maging ang mga matataas nilang opisyal sa militar at gobyerno at nuclear scientists. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. Ang pahayag na ito ng Israel, sinagot ng pinuno ng Iran. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت. از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. Ang Iran, gumante sa Israel. Nagpakawala rin sila ng ilang daang ballistic missiles na siyang yumanig sa ilang mga lugar sa Israel. Ang Pinoy caregiver naman na si Cheryl nakatira sa 3rd floor ng pinapasukan niyang nursing home. Kaya sa tuwing may pag-atake, kinakailangan pa nilang mag-elevator para makapagtago sa bomb shelter. Ay, grabe, umagang-umaga. Tapos ito na naman tayo. Kung naririnig nyo, ayan po. Ni-intercept na po yung mga missiles na binapadala po dito. Ay, Diyos ko po! Ay, Diyos ko po! Dagdag hamon pa na ang kanyang inaalagaan sa nursing home may Alzheimer's disease. Kailangan namin pong lumaban, hindi lang po para sa sarili namin, kundi para rin po sa mga alaga po namin. Ready na rin yung mga naming gamit. Ako rin akong dala. Pero ang pinaka-importante dito yung passport namin. Mula nung lumala ang sigalot sa Middle East, marami sa mga naipit na OFW ginustong magpa-repatriate o umuwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pero si Cheryl, piniling manatili pa rin sa Israel, alang-alang sa kanyang amo. Yung alaga ko po, parang tinuring ko na po talagang tatay ko. Sinabi ko sa asawa ko na hanggat hindi pa ini-implement po talaga yung mandatory po, dito pa po muna ako. Dahil ayoko pong iwan yung alaga ko sa ganitong sitwasyon. Ang mister ni Cheryl, nakapanayam ng aming team sa Malasiki sa Pangasinan, si Renante. Talagang gusto ko siyang umuwi na ng Pinas. Kahit mamuhay kami ng maayos dito, okay lang, at least safety siya dito. Ang ipinagpapasalamat na lang daw ng mag-asawa sa kabila ng kaguluhan sa kinaroroonan ni Cheryl, bukas pa rin ang linya nila ng komunikasyon. Sobrang laking tulong po yung internet ko sa amin dahil yun na lang po yung nagbibigay connection po sa mga pamilya po namin. Nitong Huwebes, muling nagkausap ang mag-asawa. Kamusta ka na dyan? Mas okay ngayon kaysa mga nagdaang araw. Panatag yung loob namin sa gabi pero hindi pa ganun okay na yung pang normal na pagtulog. Huwag mong kalimutang magdasal lagi. Oo. Kahit saang parte ka ngayon dito, mapapadasal ka na lang, especially pag nag-a-alarm na. Mahal na mahal kita. Alagaan mo yung sarili mo lagi dyan. Kahit anong mangyari, ito, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At uuwi ako dyan. Hintayin mo lang ako dyan. Dito naman sa Iran, mula nung inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, marami sa mga establishmento ang napilitang magsara. Kabilang na ang travel agency ng kababayan nating si Naufar. Ilang araw silang nawalan ng komunikasyon. Hindi natin alam kung ano yung tinitira ng nasa kabilang panig. Ang ating communication installation ba or what? Talagang information blackout ako. Si Naufar, mahigit 2 dekada nang nakatira sa Iran. Dito na siya nakapag-asawa at bumuo ng pamilya.
Pero sa mga nakalipas na araw, ang bansang itinuring niyang parang langit, naging impyerno. What you are seeing now is the Iranian air defense system in action, intercepting those incoming projectiles, missiles, or whatever. This is a real air defense systems in actions, defending the Iranian sky. Since day 3 of the conflict, we decided to depart Tehran, going to the northern part of Iran. Nakatira ko ngayon sa in-laws ko. Hindi ito bomb shelter. Itong safe doon to, kung tawagin ko, wala akong narinig na bombahan. Gayunman, hindi pa rin daw makampante sina Naufar. Hindi gaya kasi sa Israel, sina Naufar, walang natatanggap na babala mula sa kanilang gobyerno kung may paparating na panganib. Naririnig lang namin, nung nasa Tehran pa kami, yung kutukan ng Iranian air defense system. Wala akong narinig ng mga sirens na ganun. Dahil sa lumalalang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, puspusan ngayon ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para mapauwi ang mga OFW na naipit sa digmaan sa Middle East. We have raised Alert Level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. As of June 26, ang nagpalista ay 348. About 200 plus na nag-signify na hindi nila itutuloy or sila ay nagdadalawang isip. Tuloy-tuloy pa rin. By early next week, meron tayong parating na OFWs mula sa Israel at more or less there about 70. Lagpas 1,000 Pilipino citizens o Pilipino sa Iran ay mga asawa ng Iranian at mga anak nila. Wala pang 30 ang OFWs doon. Kung hindi makalipad ng eroplano, merong pwedeng through the ship, pwedeng ibahanap ng iba-ibang mga exit. Nitong June 22, sumali na sa girian ng dalawang bansa ang Amerika, na kilalang kaalyado ng Israel. Naglunsad sila ng missile attacks sa 3 nuclear sites sa Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Allahu Akbar! Madam! Kinabukasan, June 23, gumante ang Iran. Nagpakawala rin sila ng airstrike na ang puntirya, ang base militar ng Amerika na nasa Qatar. Dahil dito, pansamantalang naantala ang lahat ng mga flight, papasok at palabas ng bansa. Kabilang sa mga naapektuhan sa pagsuspinde ng air traffic sa Qatar, ang kababayan nating si Armando. Si Armando, nagtatrabaho sa isang hotel sa Israel. Pauwi na raw sana siya ng Pilipinas. Nagkaabirya pa. Biglang umatake sa Qatar yung Iran. So nasa loob lang kami ng plane, pinababa ulit kami. Parang sinusundan kami ng rockets. Sa parehong araw, si US President Donald Trump nagdeklara ng ceasefire na nagpatigil sa 12-day Israel-Iran war. Tinanggap ito ng Israel, gayunman, handa raw silang umatake pa rin kapag nilabag ng Iran ang ceasefire. Samantala, ipinahiwatig naman ng Iran ang isang conditional na tigil putukan o ceasefire. Nagbabala ito na kung magpapatuloy ang mga opensiba ng Israel o ng Amerika, maaari itong magbunsod ng panibagong sagupaan. Nito namang Martes, ang unang batch ng mga OFW na nirepatriate nakauwi na ng Pilipinas. We have nearly 300 already who had requested for repatriation in Israel, and there will be succeeding batches. Kabilang sa kanila, si Armando. Ang pagdating namin dito sa airport ng Naiya, lahat kami masaya. Eric at Cheryl naman na nasa Israel pa rin ngayon. Thanksgiving po sa parang pangalawang buhay namin. Sinasamantala ang 12-day ceasefire para kahit paano makapamuhay ng normal. Habang si Naufur naman na nasa Iran may panawagan.
Wala silang sustainable long-term plan sa mga Pilipino na sa labas ng bansa. Kung mayroon man, ay hindi ko po alam yan, i-correct nyo ako, ipakita nyo sa akin para yung mga ibang may katanungan, magkaroon din sila ng kasagutan. Meron silang natanggap na 150,000 pesos. It's a safety net, parang temporary buffer or cushion para sila ay matulungang makapagsimula sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Tutulong tayo sa kanilang economic empowerment, skills enhancement or retooling. Ganon din sa psychosocial support sapagkat nagkakaroon sila ng trauma. It's a band-aid solution lang for me, no? Saan dapat mailagay para masustain yung kanilang pangangailangan. This is a wake-up call to our government. Yung long-term na sinasabi po natin, paghandaan po natin, no, hindi na antayin pa yung talagang pumutok yung mismong war. Ang sigalot ng Israel at Iran, malayo man, may epekto sa Pilipinas. Kung magpapatuloy, siguradong tataas ang presyo ng gasolina. Walang supply disruption na nangyari dyan sa Persian Gulf kung saan nandyan yung Strait of Hormuz. Yung buong Persian Gulf, 6 na bansang malalaking producer ng oil dyan sa area na yan. Kung magkakaroon nga ng disruption ng Persian Gulf, around 17% ho yan na mawawala. Malakihang matitira pa rin yung 83% ng supply. Ang hindi lang ho natin makontrol talaga pag nangyari yan ay i-increase ho talaga ng malaki ang price. Pero ang pangamba ng marami, kapag hindi nagtagumpay ang ceasefire at muling sumiklab ang gulo sa Middle East, baka raw humantong ito sa World War III? Given yung mga factors, yung trust, yung credibility, impartiality, at saka yung demand and counter-demands ng bawat side, mahirap pong ma-ensure na ang negotiation at ceasefire na ito ay magre-resulta into a positive or tangible and acceptable result. Ang gira ay isang resulta ng failure sa diplomasiya. But there is always a new hope, a new opportunity after the war. Hindi natin kailangan na dumating pa tayo sa puntong yan. Mahalaga na magkaroon tayo ng kapayapaan para hindi lamang para sa atin, para na rin sa next na henerasyon kasi sila yung mahihirapan. Ang pinagdarasal ko na lang po talaga ngayon, katahimikan po talaga at sana po magkakasundo-sundo na po para po yung mga sibilyang mga tao po ay hindi na rin po madamay. Sa giyera, walang tunay na panalo dahil kahit tumigil na ang putukan, nananatili ang pangamba, pangungulila at pinsala. Sana tuluyan ng matapos ang sigalot na ito. Hindi sa dahas, kundi sa pamamagitan ng diplomasya. World peace. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.